Kabuuan, umabot ng 749 ang fireworks-related injuries simula December 21, 2010 hanggang January 1, 2011. Mas mababa po ito ng 20% kung ikukumpara nung nakaraang taon. Gayunpaman, mas mahalagang balikan ang mga aral na iniwan nito sa ngalan ng kaligtasan. Ang tip namin pag nagkaroon ng blasting injury, tapos depende kasi kung burn type lang yung na-cause niya o yung flash burn lang na hindi na-cause ng sugat. Minsan may mga injuries na nakakasunog lang. So basically yun, flash nyo lang din sa tubig, running water. Pero kung may sugat, usually yung type is yung second degree burn, nagkakos o kaya nagkakaroon na nasisira yung parte ng laman, mas maganda magpasuri na lang kayo sa doktor para mas ma-advise namin kayo. Habang ginagamot po ako, kinakabahan po ako. Tapos po ma-update po. Kaya po yung iba, wag na lang pong magpaputok. Dahil po, baka masabugan din po kayo. Sana lang may papayo ko sa mga driver. Pag inaantok, total may mga eBay naman, pwede silang umidlip doon. Safe silang umidlip para kahit paano, mawala yung antok nila para ma-refresh yung isip at katawan nila. So, sobrang bilis naman magpatakbo, sana dahan-dahan na lang. Kasi yun ang nalilisan din na aksidente, lalo na yung mga nakainom. Una-una yung tricycle, bawal sa EDSA. And then kung babayag sila, sana maayos yung pangangatawan at yung isipan nila. Meron kaming hotline, 136. Kahit anong incident, concern sa vehicular or road accidents, at meron na po kaming team na magre-responde. Siguro sa mga kababayan natin doble ingat na lang sa paputok. Hanggat may iwasan. Unang-una, bukod sa iwas sunog, iwas sakuna pa. Siguro yun na lang ang inaantay ko para magkaroon na rin ako ng pinaka-peace of mind na sa tuwing sasapit ang New Year, wala na sunog na mangyayari.